Excuse me. Andito nga pala si Caitlyn. You and Echo. You and him. Did you just do that? Huh? Anong that? Dire-diretso pa rin siya sa pagsasalita. Oh my gosh, I knew it. Grabe ka bilis mo. Naunahan mo pa talaga ako. I should have known that you're that kind of girl the first time I saw you. Saan ko naman siya naunahan? Excuse me, sino ka ba? Ayoko ng tabas ng dila mo ah. Hindi mo ba kilala kung sino ang kinakausap mo? Singit naman ng isang wife. Wala akong pakaalam kung sino man kayo. Hindi mo ako kilala? Then, don't talk to me because I don't talk with ugly people. Caitlyn said to wife. Ha? Grabe ang kapal mo. Ikaw kaya ang pangit dyan. Ang fake ng ilong mo. Napapataas na rin ang boses ni wife. Bitch. How dare you insult my nose? Caitlyn said in fury. Don't call me a bitch. Lawyer ang asawa ko. Gusto mo, idemanda kita. The wife said, at tinuro na si Caitlyn. Hala, nagkakainitan ha. Baka magkademandahan at magkasabunutan dito. Teka, huwag kayong mag-away. Pwede naman itong pag-usapan. Sana hindi na sila mag-away. Ikaw, isa ka pa eh. Umalis ka na nga. Stay away from me and Echo. Caitlyn said, at dinuro-duro ako. Napapaatras naman ako. Oh my, ikaw pa talaga ang bitch. Nangaagaw ka ng asawa ng iba. Tinanggal naman ng wife yung daliring nakaduro sa akin. Asawa? What are you talking about? Nagtatakang tanong ni Caitlyn. Ngumiti naman na nangaasar si wife. Poor you. Hindi mo pala alam. Well, I have news for you. Cass and Echo are married. Sabi ni wife. Then, inakbayan ako. Kaya ikaw, ang mag-stay away from them. Huwag kang mga agaw. What? Medyo ang funny ng itsura ni Caitlyn. Super nakanganga siya. At nalalaki ang mga mata. Pero teka, totoo ba sinasabi ni wife? Wait, Caitlyn. Gusto mo ba si Echo? Totoo bang aagawin mo siya sa akin? Sabi ko. Tumingin siya sa akin na parang naiiritang tingin. Hindi naman ako galit sa kanya. Pero syempre, kapag aagawin si Echo, hindi ako papayag. Parang ang dami pa niyang gustong sabihin. Pero biglang dumating si Echo. Akala ko sumunod ka na. Let's go. Sabi ni Echo sa akin. Sa akin lang naman siya nakatingin. At parang hindi napansin si wife at si Caitlyn. Hindi naman siguro ako dapat ma-threaten, di ba? Go na kasi. Sumama ka na sa asawa mo. Kumain na kayong dalawa. And by the way, may bonfire mamayang gabi. Ang buong company ha? Sabi ni wife sa akin. Si Caitlyn naman medyo speechless pa rin. Hindi pa rin makapaniwala. Si Echo naman nag-start na ulit maglakad palayo. Sige, una na ako ha? Sabi ko na lang. At sumunod na ako kay Echo. Kumain na kami. Tinanong ko siya kung ano nangyari sa conference nila. Tapos kunulit ko naman mag-swimming kami. Akala ko, hindi ko na talaga siya mapapapayag. Pero nung sinabi ko, ako na lamang mag-isa mag-swimming. Pumayag din siyang sumama. Yehey! After kumain, napasama kami sa island hopping na promo ng hotel. Wow! Ang awesome naman ito. More bonding time with Echo. So ayun, sumakay kami sa boat, along with others na sumama rin sa tour. Sa unang island na binabaan namin, ang daming maliliit na shells ang nakakalat sa sand. So syempre, todo pulot ako at pinapasok ko sa isang empty bottled water. Si Echo nung una, nag-aalakad lang. Pero dahil pinapester ko siya, tinulungan na rin niyan ako magpulot. And funny kasi, di na kami nakabalik sa hotel room bago kami umalis. So nakapag-conference sa attire pa nga siya habang namumulot ang seashells. Ang cute niya kasi naka-fold ng 3/4 tapos nakasapatos pa. Echo, tanggalin mo yung sapatos mo. Sabi ko at tumingin sa kanyang sapatos. Ha? Tinanggal ko ang slippers ko at tinawakan ko na lang. Tapos sumarap ako sa kanya at naglakad patalikod.
Sige na, try mo. Ang fun oh. Ang sarap ng white sand sa paa. Sabi ko, ayoko, pambata. Sige na Echo, minsan lang naman eh. Tanggalin mo na please. Nag-beautiful eyes pa ako. Buti naman ang kumbinsi ko. At nagtanggal din siya ng shoes. Nung una, mukhang awkward siya pero ngayon sa tingin ko, na-enjoy na paglalakad sa sand. Ang saya naman ng araw na to. Ouch! Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Hala, may nabunggo pala ako sa aking likuran. Naku, sorry. Hindi ko sinasadya. Caitlin. Si Caitlin pa talaga ang nabunggo ko. Kasama pala siya sa tour na ito. Pero siya naman yung may-ari ng hotel. For sure. Nakasama na siya sa tour na to before. Sumama ba siya? Dahil kasama si Echo. Nakatingin sa akin si Caitlin ng parang, do you think I'd give up that easily? Bigla siyang ngumiti. Cassandra, ikaw pala. Sumama pala kayo ni Echo sa tour. Nalaki naman ang mga mata ko. Bakit biglang ang bait niya sa akin? Medyo creepy ata. Oo. Sumama ka din. Feeling ko, gusto niyang umirap. Pero ngumiti pa rin sa akin. Well, obvious naman diba? Tapos naglakad siya palapit kay Echo. So, Rico, how do you find the tour so far? Let's go kasi. Bumalik na tayo sa boat. Yan lang ang sinabi ni Echo. Tapos naglakad ng pabalik. Sumunod naman ako, na parang hindi naman ako dapat matreten. Hindi nga niya pinapansin si Caitlin, kahit nakabikini lang siya. Sasabayin ako sa inyo, okay lang ba? Sabi naman ni Caitlin, na sumingit sa pagitan namin ni Echo. Wala nang kaming choice. Todo salita pa siya, pero si Echo naman, tahimik lang. Tumabi naman ako sa kabilang gilid ni Echo. Aba, nagsisimula na ako mainis dito kay Caitlin ha? Kahit hanggang sa boat, nakadikit pa rin siya kay Echo. Todo singit sa pagitan naming dalawa. Yung second island na binabaan namin, ang daming shops, medyo madaming tao. Lahat na ata ng souvenirs, mabibili doon. Pinilit ko sa Echo samahan na kong bilhan ng pasalubong, sina Mom and Dad. Pati na rin si Angie. Singit naman to si Caitlin habang naglalakad kami sa mga bangketa. Kailangan mag-isip ako ng plano. Caitlin, ano yon? Tanong ko sa kanya habang nakatingala at nakaturo sa sky. What? Tumingin naman siya sa itaas. Hinawakan ko kaagad ng kamay ni Echo. Takbo! Sigaw ko. Tapos sinila ko si Echo. Narinig kong tumingin si Caitlin at sumigaw ng, Wait Rico! Wait for me! Pero binilisan namin ang takbo at nakisingit sa mga tao. Pumasok kami sa isang shop. Nakita kong dumaan si Caitlin at nilampasan yung shop kung saan kami nagtatago. Buti naman, sabi ko, habang hinahabol ang hininga ko. Parang bata. Tumingin naman ako kay Echo. Akala ko galit siya, pero nagpipigil siya ng ngiti. Hindi pa rin niya binibitawan ng kamay ko. Holding hands pa rin kami ngayon. Excuse me, sir, ma'am. Bibili ba kayo? Bigla dumating ang isang salesman. Pinilian ko si Echo ng pangbora na damit. Naka-shirt at shorts na lang siya ngayon. Nung una ayaw pa niya, pero napilit ko rin. Ang gwapo niya, kasi bakat ang abs. At parang hindi kami makilala ni Caitlin. Nagsuot din ako ng summer dress. Tapos lumabas na kami ng shop. Sa mga bangketa, sinuotan ko sa Echo ng shades at wig. Tinanggal naman niya ang wig, pero sinuot yung shades. Ang cute niyan talaga. Bumili naman ako ng hat. Kung ano-ano pa ang binili namin. At nababalik na kami ng boat. Pareho kami kumakain ng ice cream. Nasa boat na rin si Caitlin. This time, di na siya nahihiya pang ipakita na naiinis sa akin. Todo dikit na naman siya kay Echo. Yung third island na pinuntahan namin, pwede mag-snorkeling. Ang dami ko nakitang fish and coral reef. Pinilit ko magpa-picture under the water with Echo. Pero sa lahat naman ng shots namin, kasama rin si Caitlin. Si Mike Enriquez ba siya? Ayaw kaming tantanan. Naman eh. Halos mga 5 p.m. na
na nakita namin ang island kung saan kami nakadestino. Pero bago kami makabalik sa hotel, dapat mapilit ko si Echo na mag-swimming pa ulit. Kailangan makaisip ng plano. Pababa na kami sa boat. Bahala na. Echo, ano yon? Tanong ko habang nakaturo sa may dagat. Ha? As if I'd believe you again. Gasgas na yan. Singit naman ni Caitlin. Pero kay Echo ko naman tinuturo eh. Sabi ko, ano bang meron? Sabi ni Echo, habang lumalapit sa edge ng boat, para tingnan kung ano yung tinuturo ko. Swimming. Then, tinulak ko si Echo from the boat. Tumalon din ako after him. Bakit mo ako? Hindi ko na pinatapos pa sa pagsasalita si Echo. Tinalsikan ko siya ng tubig sa mukha. Tumawa ako. Peace? Ganyan pala ang gusto mo ha? At tinalsikan din ako ng madaming tubig. Teka, wait! Time first! Napatawa ako sa ginawa niya. Ganyan pala siya. Ang daya. Sabi ko. Habang nag-swim away from him, sinundan naman niya ako at naglaro kami ng tubig. Nang makarating na kami sa boat, sa shore, pumunta pala si Caitlin sa mataas na diving cliff. Napansin na lang namin. Andun pala siya at sumisigaw. Rico, this is for you. Then, nag-dive siya. Hala, ang galing niya pala. Umikot-ikot pa siya sa ere bago makarating sa tubig. Well, sa bagay. Dito naman sa Bora nakabase ang negosyo nila. I'm sure. Sanay na sanay siya sa tubig. Grabe. Nakaka-impress yung diving niya. Kaya pala nakatingin si Echo sa kanya. Oh no, hindi to pwede. Nag-swim na si Caitlin palapit sa amin. What do you think, Rico? I'm awesome, right? Caitlin said. Oo Caitlin. Ang galing mo pala mag-dive. Singit ka na lang. Please, wag mo nang kausapin si Echo. I'm not talking to you. Bulong niya sa akin. Tapos kinausap ulit si Echo. Am I really a good diver and swimmer? Gusto mo ba? Pakitaan kita ng swimming skills ko. I know all the swimming strokes. Hindi. Sige, Caitlin. Okay lang. Kahit wag na. Pabalik din kasi kami sa hotel. Tara na, Echo. Sabi ko, habang tinutulak-tulak si Echo papunta sa shore. Tahimik lang siya. Pero hindi ko namang alam kung anong iniisip. Baka kapag nakita niya si Caitlin mag-swimming, patalbogan na akong talaga. Kailangan umalis na kami. Bitch, you think I'd give up that fast? Narinig kong bulong ni Caitlin sa akin. Lumingin tuloy ako sa likuran ko. Nag-smirk siya sa akin. I'm better than you think. Kinabahan naman ako. Feeling ko kasi may plano siya. Hindi kasi siya sumunod sa amin na pumuntang shore. Nung nakaahon na kami ni Echo, nang bigla siyang sumigaw. Sabi ko na nga ba eh, Help! Help! I'm drowning! Help! Sigaw ni Caitlin. Habang may lunit effect pa siya. Where's the lifeguard? Sabi naman ni Echo. Habang hinahanap yung lifeguard. Wala sa paligid. Hala, naniniwala ba siya kay Caitlin? Halika na Echo. Umalis na tayo. Hinawakan ko na ang kanyang braso. Can't you see she's drowning? Echo said. Hindi naman totoo eh. Diba? Ang galing pa nga niya mag-swim at mag-dive kanina. Tumingin ako sa paligid. Hala, bakit wala masyadong tao? May mga bata na lang na gumagawa ng sandcastle. Help! Please! Help me! Rico! Sigaw ni Caitlin. Hinubad na Echo yung kanyang shirt. Hinawakan ko yung kanyang arm. Teka Echo, huwag ka nang bumalik. Hindi naman totoo yan eh. Tinangnan niya muna ako bago tinanggal yung hawak ko sa kanyang arm. Then he swam pabalik kay Caitlin. Pag-ahon niya, buhat niya pa si Caitlin bridal style. Hindi pa nga ako nabubuhat ng ganyan. Nilapag niya si Caitlin sa sand. Walang mali kunwari. Talapik-tapik na Echo sa mukha. Hey, can you hear me? Hey, wake up! Echo said. Hindi pa rin gumigising si Caitlin. Pero I swear, parang nagpipigil siyang ngumiti. Ang lakas ng feeling ko na fake ang lahat ng to.
Echo, halika na please. Tumawag na lamang tayo ng tulong. Or dalhin na lamang natin si Caitlyn sa clinic. Or pabalik sa hotel. Or I stopped because Echo is starting to pump on her chest. Teka, Echo, anong ginagawa mo? She did CPR, Echo said without looking at me. Ha? Hindi pa pwedeng iba na lang. Hihingi na lamang ako ng tulong. At babalik ako kaagad. Can you stop being so selfish, Cassie? We need to help her. Tumingin lamang sandali si Echo sa akin. Tapos nagpump ulit siya sa chest ni Caitlyn. Napaatras ako. Involuntarily. Dati naman, sinisigawan ako ni Echo. Pero bakit ngayon? Parang ang sakit. Grabe, nakita ko. Nagpigil ngumiti si Caitlyn. Naramdaman ko, may mga taong tumatakbo, papunta sa direksyon namin. And later on, napapalibutan na kami nila ni Caitlyn. Ako naman, paatras ng paatras. Pero the moment tumakita ko, nalapitan na Echo ang mukha niya kay Caitlyn at naglapat na ang mga labi nila, tumalikod na ako at tumakbong palayo. If I have stayed, nakita ko siguro na pinulupot ni Caitlyn ang kanyang arm sa leeg ni Echo. If I have stayed, nakita ko sanang tinanggal yun ni Echo at lumayo kay Caitlyn, realizing all along that I was right and she was faking it. Tumakbo ako ng tumakbo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta hanggang may sand. Tumatakbo lang ako. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero basta ang gusto ko lang, layuan ang nakita ko. Tumigil na lang ako nang hindi ko na talaga kaya. Hingal na hingal ako. Saan na ba to? Ang layo ko na yata. Nauuhaw na ako. Buti na lang, may malapit na resto. Pumasok ako tapos napansin ko, seafood restaurant pala to. Lumulubog na kasi ang araw, kaya medyo madami ng tao. Pagpasok ko, may tumutugtog palang banda. Umupo ako sa may dulong table at tinawag ang waiter. Uminom ako ng tubig. Gusto ko munang kalimutan yung kanina. Oo, tama. Hindi ko muna yun iisipin. Kakain na lang ako ng madami ngayon. Kaya umorder ako ng crabs at ang fish, at ang squid, at ang prawns at ang clams at ang ice cream, fruit shake at iba pa. Pahala na. Kakain ako ng todo. Walang diet-diet. Tumutugtog na yung banda. Di ko maintindihan ang nilalaman ng puso ko. Subo lang ako ng subo. Bahala ka, Echo. Hindi mo na kita iisipin. Tinusok-tusok ko yung crabs. Kainis. Bakit pumapasok pa din si Echo sa isip ko? Sumubo ako ng malaki. Hindi nga sabi kita iisipin. Kinagat ko ng kinagat yung squid. Kamukha niya kasi si Echo. Ikaw, fish, bakit tumitingin ka dyan? Nang halos ma-torture ko na ang lahat ng in-order ko at super busog na ako. Naawa naman ako sa kanilang itsura. Ang sama mo kasi. Bakit mo ba sila inaapi? Nilapag ko yung ulo ko sa table. Sorry, sea creatures. Hindi naman talaga ako galit sa inyo eh. Hindi naman talaga ako galit. Kahit kanino man. Kahit pa kay Caitlyn. Naintindihan ko naman siya. Kagaya ko din siya. Na gusto magpapansin kay Echo. Tapos, si Echo pa. Magagawa ko bang magalit doon? Alam ko naman, gusto lamang niyang tumulong. At kahit naman anong gawin niya, hindi ko basta kayang magalit sa kanya. Hindi naman ako dapat malungkot. Makasama ko lamang si Echo, okay na sa akin. So bakit inaaway ko ang mga lamang dagat? Ewan ko din, siguro. Kasi, ang sakit lang pala makita na may kahalikan na ibang babae, yung taong mahal mo. Naks kasi, emo talaga? Tumayo na ako. Grabe, madilim na. Kailangan ko nang bumalik. Baka nag-aalala siya sa akin. Kasi joke yun. Naglakad na akong pabalik. Ano bang gagawin ko? Kapag nakita ko si Echo, syempre dapat, normal pa rin. Alam ko naman, hindi ako dapat magalit sa kanya. Wala siyang kasalanan. Pabalik na ako ng hotel na makita ko. Ang daming tao sa may shore. Kasi, napalingon ako. Bessie, anong ginagawa niyo dito?
Nilapitan kaagad ako ni Bessie. Saan ka ba galing? Wala bang nagsabi sa'yo? May bonfire tayo tonight. Bessie said. Oo nga pala. Narinig ko nga. Nakangiti kong sabi. Halika, sumama ka sa akin. Doon na tayo. Sabi ni Bessie. Hinila niya ako papunta sa isang grupo na nakaikot sa isang bonfire. Yung mga magkakakilala ang magkakasama. Yung mga ibang empleyado. Meron din kanyang-kanyang bonfire. Oy Cassie, buti dumating ka na. Kanina ka pa namin hinahanap Sabi ni Ray. Hi Ray. Ngumiti ako sa kanya. Sayang. Hindi ko napakilala sa'yo yung girlfriend ko. Tagal mo kasing dumating Ray said. Sira ulo. Wala ka namang girlfriend. Sabat naman ni Paul. Nag-hi ako sa kanya. Pati na rin sa kanyang girlfriend. Tapos tumingin siya sa akin. Ayos ka lang ba Cassie? Kanina ka pa hinahanap ni boss. Hinahanap ako ni Echo? Imposible. Paul, okay lang ako. Sigurado ka ba? May nangyari ba? Nag-aalalang tanong ni Paul. Walang nangyari. Ano ka ba? Okay lang ako talaga. Okay lang ako. Tinignan niya ako maigi. Grabe talaga si Paul. Feeling ko alam niya ang lahat ng tumatakbo sa isip ko. Nag-awkward smile lang ako sa kanya. Oo nga Cassie. Saan ka ba talaga galing? Kanina ka pa hinahanap ni boss. Kung kani-kanino na nga nagtatanong Sabi ni Bessie. Sinabi mo pa. Si boss. Kanina ka pa pinapahanap sa mga pulis. Alam naman niyang kailangan mawala ka muna ng 24 hours. Bago sabihin nawawala ka. Kanina sinabi ko pa nga. Hindi ka naman nawawala Masyado lang praning. Sabi ni Ray. Saan ka ba talaga galing Cassie? Nagtatakang tanong naman ni Paul. Hindi ako makapagsalita. Cassie, nanigas ako. Kahit nakataligod ako sa kanya. Alam ko kung kaninong boses iyon. Cassie, ano ka ba? Act normal. Normal. Wala siyang kasalanan. Kaya dapat kalimutan mo na yung nangyari kanina. Unti-unti akong umikot paharap sa kanya. Nakita ko si Echo, hinihingal. Nahanap nga yata niya ako. Nag-alalabas siya sa akin. Saan ka ba nagpunta? Sabi ni Echo, habang hinihingal pa rin. Pero dahil nagsalita siya, napatingin ako sa kanyang lips. Nalaala ko tuloy ulit yung CPR moment nila ni Caitlyn sa buhangin. Nag-iwas tuloy ako ng tingin. Diyan lang. Yung sa may... Alam niyo ba yung seafood resto dyan? Humarap ulit ako kina Ray. Yung sa may dulo banda. Ang sarap pala ng pagkain doon. She sheepish smiled. So much for being normal Cassie. Si Paul, nakatingin lamang sa akin. Alam niya talaga may mali. Buti na lang, hindi nahalata na Ray at Bessie. Yung may masarap na pusit. Ang layo nun Nilakad mo lang ba talaga? Cassie. Sabi ni Ray, na sobrang saya. Buti pa siya. Dapat sinabihan mo ako para nasamahan kita. Baka kung ano pa nangyari sa'yo. Pag-alaala ni Bessie, ngumiti lang ako sa kanila. Hindi, ang lapit nga lang Saka ayos lang naman ako. Malakas ata to. Nag-thumbs up pa ako. Si Echo naramdaman ko. Nakatingin lamang sa likuran ko. Nakikita ko iyon sa gilid ng mata ko. Sige, tara na. Umupo na tayo. Kilala mo naman ata kasi yung iba pang mga tao sa opisina, di ba? Sabi ni Bessie. Tapos, nginitian ko yung iba pang mga tao at nakipagkwentuhan ng konti. Pero pasimple akong umupo sa tabi ni Bessie at Paul. Buti, pumayag naman si Paul at hindi na masyado nagtanong pa. Si Echo naman ay napaupo sa aking tapat at naging katabi niya si Ray. Nagulat nga yung mga tao na sumama sa bonfire si Echo. Hindi ba siya sumasali sa bonfire? Sa gilid lang tuloy ako tumitingin. Nakikipagtsikahan ako sa girlfriend ni Paul at kay Bessie. Tapos nakikipagbiruan sa iba. Nakikipagtawanan. Dahil nag-iihaw ng marshmallow sa bonfire. Pero never akong tumitingin sa harapan ko. Baka kasi makita ko na naman yung lips niya. Tapos nararamdaman ko pa
na nakatingin siya sa akin. Tara, laro tayo. Sabi ng kanilang ka-office mate. Sige pare, masaya yan. Anong laro? Pagsang-ayon naman ng isa pang ka-office mate. Give me your girlfriend game. Suggest ang naunang nagsalita kanina. Gago, walang sulutan pare. Napamura tuloy yung pangalawa dahil sa suggest. Tapos nagtawa na naman sila. Nakitawa rin ako. Alam ko na. Truth or dare na lang, Bessie said. Ano ba yan, Bessie? Pangbading naman yan eh. Saka hindi ka na ba masyadong matanda para dyan? Pagrereklamo ni Ray. Sinong matanda? Binatukan siya ni Bessie. Nagkatawanan ulit. Ay naman, sige na. Pagbigyan na natin. Truth or dare, sabi ni Bessie. Pero dapat, kapag natapatan ng bote, iinom na isang shot, suggest ni Ray. Nag-cheer naman yung ibang girls na kasama sa bilog. Aba, gusto din pala nilang maglaro nun. Ano ba yon? Kumuha ng bote si Ray at pinaikot. Naituro yung girlfriend ni Paul. Naghihiyawa naman ang mga tao. Yun oh, ano Lucy? Truth or dare? Ani Ray. Dare. Super confident si Lucy. Ayos. At dahil ako ang una nag-ikot ng bote, ako muna ang una mag-uutos. Tumawa pa si Ray. Tinignan naman siya na masama ni Paul. Mayos ka. Nagbanta pa. Chill lang pare. Ang high blood eh. Ano kayang iutos ko? Alam ko na. Mag-lap dancing ka sa harap ni Paul, Ray. Naghiyawa naman yung mga tao. Ang extreme na mga dare. Si Paul, parang nagagalit kay Ray. Namumula na sa hiya na ewan. Si Lucy naman, game na game. Ininom niya ang isang lagok ng nasa shot glass. Tapos tumayo na siya at start magsayaw sa harap ni Paul. At kahit ako, napatili na rin. More! More! Sigaw ni Ray. Tama na, grabe. Iba naman, sabi ni Lucy at umupo sa tabi ni Paul. Ang galing talaga ni Lucy. Ganyan talaga dapat. Walang arte-arte. Ani Ray. Napatawa naman si Lucy sa sinabi ni Ray. Sige na, ako naman na mag-ikot, sabi ni Lucy.